Maaga kaming naghanda para sa aming paglalakbay na gagawin, kung saan kami ay naghanda ng aming mga dadalhin sa biyahe, mga damit, pagkain. Gabi pa lamang ay nasasabik na ang aking mga kasama sa aming pupuntahan. Kinaumagahan ay maaga kaming gumising para maghanda sa paglalakbay. Kami ay sama-sama ng kumain ng agahan. Mga alas 4 pa lamang ng umaga. Maaga kaming gumising dahil medyo malayo ang aming pupuntahan. Pagkatapos kumain kami ay naligo na rin at nagbihis. Makalipas ang isang oras ay handa na ang lahat para sa paglalakbay na aming gagawin. Kami nga pala ay tutungo sa Pagadian, sa lugar ng pamilya ng aking asawa. Kami ay nagbiyahe na at habang binabaybay ang daan sa biyahe, nakakakalma ang paligid dahil sa katahimikan ng lugar at sa dami ng mga puno sa paligid. Para sa akin ay malayo talaga ang aming pupuntahan kasi 16 na oras ang aming ilalaan sa biyahe. Habang kami ay nasa biyahe, kami ay huminto sa isang lugar sa Cotabato kung saan bida sa kanilang mga paninda ay ang kanilang mga masasarap na kakanin. Kami ay naupo at nagmerienda muna dito. Pagkatapos kami ay nagpatuloy sa aming biyahe hanggang sa amin nang narating ang aming destinasyon. Alas 5 pa lamang ng umaga, kami ay umalis na sa Davao at nakarating sa Pagadian ng alas 6 ng gabi. Pagdating namin sa aming destinasyon, kami ay tumuloy sa bahay ng pamilya ng aking asawa. Nagkamustahan at maya-maya ay kumain na kami ng hapunan. Maaga na rin kaming natulog para may lakas sa aming pupuntahan bukas. Kinabukasan ay maaga kaming gumising para maghanda sa aming paglalakbay. Kami ay nagtungo sa isang bundok dahil maganda raw ang tanawin dito, kung saan tanaw ang lahat ng kabahayan mula sa taas ng bundok. Kami ay nagsimulang umakyat ng bundok, parang umaakyat ng mga matataas talaga ng bundok na katulad ng ginagawa ng mga hikers. Dahil hindi kasyang sasakyan dito, kailangan naming maglakad. Mahirap ang daan at kailangan talagang mag-ingat dahil isang maling hakbang pwede kang pulutin sa baba. Mga kalahating oras ay narating na namin ang taas ng bundok, kung saan makikita mo ang ganda ng kalikasan. Kami ay nagtungo sa overlooking na parte ng bundok. Ang bundok pala na ito ay pag-aari ng pamilya ng aking asawa, kung saan sila ay nag-aalaga ng hayop at nagtatanim para ibenta. Pagdating namin sa taas ng bundok, kami ay tumuloy sa isang bahay ng lolo ng aking asawa. Kami ay nagkape at kumain ng tinapay. Makalipas ang isang oras, kami ay namitas ng manggang kalabaw, kung saan hindi mo na kailangan umakyat ng puno dahil abot kamay mo lang ito. Pagpitas ay diretso na namin itong kinain dahil nagdala kami ng ginisang alamang. Matamis ang kanilang mangga kahit hilaw. Kami ay nagtagal ng 2 araw sa bundok. Makalipas ang 2 araw, kami ay bumaba ng bundok at kami ay nagtungo sa tabi na beach. 1 oras ang biyahe mula sa aming tinuluyan na bahay. Maganda rin ang beach dahil hindi masyado marami ang tao at maraming puno. Dito ay naligo kami. Meron ring videoke. At ako mahilig kumanta, syempre hindi ko ito pinalampas. Nung kinagabihan, kami ay kumuha ng mga laman dagat dahil bumaba ang tubig sa dagat at kita ang ilalim ng mga buhangin. Mga seashells, alimango. Pagkatapos mahuli ay agad namin itong niluto. Kumain na kami ng hapunan
At pagkatapos kumain kami ay maaga na ring natulog. Kinabukasan paggising kami ay nagkape, maya-maya naglaro ng volleyball. Kami ay nag-overnight sa beach na yun. Hanggang dito na lang ang aking lakbay sa Naysay.